Isa itong kaso na hindi lang yumanig sa Japan kundi pati na rin sa buong mundo. Isang batang pumaslang at isang bansang napilitang tanungin kung saan nagkamali ang lipunan. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang nakakakilabot na kwento ni Shinichiro Azuma na mas kilala sa bansag na Boy A o Sakikabara Saito. Pero bago tayo magsimula, welcome back sa aking YouTube channel kung saan binibigyang buhay natin ang mga totoong kaso sa parang kalmado, detalyado at may pag-unawa. Kung mahilig kayo sa misteryo, kwentong krimen at investigasyon, huwag kalimutang mag-subscribe at i-turn on na rin ang notification bell para manatiling updated sa mga susunod na kwento. Sa umaga na ika-27 ng Mayo taong 1997, papasok sa tarangkahan ng Tomogaoka Junior High School sa tabing dagat ng distrito ng Suma ang tagalinis ng paaralan. Karaniwan na sa kanya ang maagang pagdating. Nauuna siya sa mga mag-aaral at guro habang dahan-dahang sumisikat ang araw, ngunit kahit sa ganoong tahimik na oras, ramdam pa rin ang kakaibang pagkabalisa sa hangin. Isang pakiramdam na tumagal ng ilang buwan. Hindi pa rin nakakalimutan ng lungsod ng Kobe ang serye ng mga pag-atake na naganap ng mga nakaraang buwan. Isang hindi pa nahuhuling salarin ang naging target ang ilang kabataan. Noong Pebrero, dalawang mag-aaral na babae ang inatake sa likod ng ulo gamit ang isang martilyo habang pauwi mula sa klase. Nakatakas ang salarin nang hindi siya nakita ng maayos. Sa kabila ng malubhang pinsala sa bungo, nagawa namang gumaling ng husto ang dalawang biktima. Ngunit hindi ito nag-iisang insidente. Noong ika-16 ng Marso, sinalakay ang 10 taong gulang na si Ayaka Yamashita at 9 na anyos na si Kazumi Ishikawa. Ayon sa ulat, maraming beses na hinampas si Ayaka at 10 minuto lamang matapos iyon, inatake naman si Kazumi at nasaktan sa tiyan. Nagdulot ang atake kay Ayaka ng seryosong pinsala sa ulo. Ilang araw lang matapos ang insidente, napagbalangkas na siya ay pumanaw. Nakaligtas naman si Kazumi. Dahil sa kanya ay nagkaroon ng pagkakataon ang mga pulis na makakuha ng mas malinaw na pagkakakilanlan dahil nagawang tingnan ng mabuti ni Kazumi ang mukha ng salarin. Agad na napag-isipan ng mga investigador na iisang tao ang nasa likod ng 4 na pag-ataking ito. Sa bawat lugar na pinag-aniban ng insidente, iniwan ng salarin ang isang kakaibang pahiwatig. Mga patay na hayop na iniluwa o iniwan malapit sa pinangyarihan. Isang kalapate na walang ulo sa isang lokasyon at isang pusa na nawalan ng paa sa isa pa. Habang papalapit ang katapusan ng Mayo, 2 buwan na ang lumipas mula sa huling pag-atake. Kahit hindi pa rin nahuhuli ang salarin, may bahagyang pag-asa ang ilan na baka tumigil na siya at lumipat ng ibang lugar o nag-iba ang isip. Ngunit napalitan ang bahagyang ginhawa ng panibagong pangamba. Noong ika-24 ng Mayo, naitala ang pagkawala ng 11 anyos na si Junhase at agad na iniuugnay ng marami ang nawawalang bata sa iisang taong pinaghihinalaan. Nang papalapit ang tagalinis ng paaralan sa umaga ng ika-27 ng Mayo, napansin niya ang ilang maliliit na madidilim na bagay sa lupa sa labas ng pangunahing tarangkahan. Nang lumapit siya, nakita niyang mga patay na pusa ang mga iyon. Kahit naguguluhan at nababahala, nagpatuloy pa rin siya at napansin ang isa pang bagay sa paanan ng tarangkahan. Nang lapitan niya, natuklasan niyang hindi ito karaniwang hayop lamang. Ito ang natagpuang katawan ni Junhase. Ang kanyang ulo ay hiwalay mula sa kanyang katawan at may mga marka sa kanyang mukha. Sa loob ng kanyang bibig na napinsala mula sa magkabilang gilid, nakasiksik ang isang pirasong papel. Nakasaad sa papel ang tila hamon sa mga pulis. Isinulat ng pulang tinta ang mga salitang, "Ito ang simula ng laro. Mga pulis, subukan ninyo akong pigilan kung kaya ninyo. Gusto kong makita ang kamatayan ng tao." Idinagdag pa ng sumulat na nakakaramdam siya ng kakaibang kasiyahan sa paggawa ng pananakit at hiniling niya na magkaroon ng isang mabigat na kaparusahan bilang tugon sa matagal na niyang kinikimkim na hinanakit. Sa ilalim ng sulat ay may nakalagay ding mensahe sa English, bagaman may pagkakamali sa baybay.
Ang mga pahiwatig, kabilang ang mga labi ng hayop na natagpuan malapit sa pinangyarihan, ang pagkawala ng bata at ang tahasang sulat na naglalaman ng hamon ay agad na nagpaigting sa takbo ng investigasyon. Para sa mga magulang, guro at mag-aaral ng komunidad, muling bumalik ang takot na ang posibleng salarin ay nananatiling malaya at tila handang magpatuloy. Shoe Killer, ang pakana ni Saki Kibara Saito. Nilagdaan ng pangalan na Saki Kibara Saito ang sulat, isang palayaw na binuo gamit ang kanji para sa sake, demonyo, rosas, santo at laban. Natagpuan naman ang walang ulo na katawan ni June ng hapon ding iyon, mga 500 metro lamang pakanluran ng paaralan sa isang burol na tinatawag na Tank Mountain. Itinago ang bata sa ilalim ng lumang sahig sa isang sirasirang antenna station. Kaagad na namatay ang hinala ng mga otoridad na ang ulo ay hiwalay na inalis gamit ang isang lagari at ipinagpatuloy ang pag-abuso gamit ang parehong kasangkapang iyon. Sa kabila ng panawagan para sa mga saksi, walang bagong impormasyon ang sumulpot. Ipinahayag ng mga pahayagan at estasyon ng telebisyon na ang salarin ay malamang isang kalalakiang nasa kanyang 30s o 40s at may matipunong pangangatawan. Isang linggo at kalahati matapos matagpuan ang ulo ni June, dumating sa head office ng Kobe Shimbun, isa sa pinakamalaking pahayagan sa lungsod, ang isang kayumangging sobre na walang return address. Nasa loob ang isang 3 pahinang sulat mula sa 3 taong nag-angkin na siya ang pumatay kay Jun Hase. Sa humigit na 1,400 na salita ng sulat, ipinahayag ng sumulat ang kanyang mga dahilan at damdamin. Sinabi niyang inilalagay niya ang sarili niyang buhay sa panganib alang-alang sa larong iyon at kung mahuli siya, malaki ang posibilidad na harapin niya ang pinakamabigat na parusa. Idinagdag pa niya na dapat mas magpursige at magpakita ng determinasyon ang pulisya sa kanilang paghanap sa kanya. Ayon pa sa kanya, doon lamang siya nakakaramdam ng kaluwagan mula sa matagal na puot na bumabagabag sa kanya kapag inaagawan siya ng buhay. Sa tuwing nakapagdudulot siya ng sakit sa iba, aniya, para bang pansamantalang nawawala ang sarili niyang paghihirap. Inihayag din niya ang balak na maging target ang mga paaralan dahil sa galit niya sa sistemang edukasyon ng Japan. Isang sistemang ayon sa kanya, nagpadama sa kanya bilang isang taong hindi napapansin, nag-iisa at ihinihiwalay. Muling nilagdaan ang liham ng pangalang Saki Kibara Saito. Ngunit sa unang pag-uulat ng mga media, nagkamali ang pagbasa at nailathala siya bilang Onibara na nangangahulugang Devil's Rose. Nagalit si Saki Kibara dahil sa pagkakamaling iyon kaya nagpadala siya ng isa pang liham sa isang news broadcaster. Mula ngayon, aniya, kung maliin ninyo ang pagbasa ng aking pangalan o sabihin ninyong nababato ako, sisirain ko ang 3 gulay sa isang linggo. Sa kontekstong ginamit niya, ang gulay ay tumutukoy sa mga ordinaryong mamamayan. Ibig niyang sabihin, 3 buhay na pipiliin niya bawat linggo kung muling maliin ang kanyang pangalan. Sa esensya, nagbanta siyang papatayin ang 3 tao bawat linggo bilang parusa sa kapabayaan sa pagbasa ng kanyang alias. Sa paglipas ng panahon, may isang kabataang lalaki sa lungsod na napansin ang mga investigador. Isang individual na kilala sa dati niyang mga pag-uugaling may kinalaman sa panliligalig sa mga hayop. Sa tulong ng testimonya ng saksi at ng nakaligtas na biktimang si Kazumi, nakuha ng pulisya ang sapat na ebidensya para maghain ng kaso. Kaya sa wakas, noong ika-28 ng Hunyo, isang buwan matapos matagpuan ang ulo ni Jun sa labas ng Tomogaoka Junior High, inihayag na inaresto ang isang sospek na 14 na anyos kaugnay sa pagpatay kay June. Nagulat ang publiko na napakabata ng sospek. Dahil sa maigpit na batas sa privacy sa Japan, hindi agad inilabas ang tunay na pangalan ng akusado at tinukoy siya ng media bilang Boy A sa mahabang panahon. Subalit nitong mga nakaraang taon, lumabas ang kanyang totoong pangalan. Siya si Shinichiro Azuma, kapitbahay ni Jun Hase at estudyante rin sa Tomogaoka Junior High, ang paaralan malapit kung saan natagpuan ang ulo. Ayon sa salaysay ni Azuma sa mga otoridad, niloko niya si June na umakyat sa Tank Mountain noong Sabado, ika-24 ng Mayo nang nangako siyang ipapakita ang isang malaking pagong malapit sa water tank. Naglakad silang magkasama sa tinaguriang chocolate staircase hanggang sa marating ang liblib na tuktok. Doon,
Iginiit niyang sinakal ni Azuma si June gamit ang tali ng sapatos at itinago ang bangkay sa ilalim ng sahig ng isang maliit na barong-barong. Bumalik siya kinabukasan, dala ang isang lagari at isang itim na trash bag. Doon niya inihiwalay ang ulo mula sa katawan at ayon sa kanya, uminom pa ng bahagyang dugo ng bata. Isinalarawan niya ang ginawa bilang paraan upang linisin ang sariling itinuturing niyang marumi. Tinanggal din ni Azuma ang mga mata ni June upang kunin aniya ang kanyang kaluluwa. Dinala niya pabalik ang ulo ni June sa sariling bahay at sa madaling araw ng ika-27 ng Mayo, inihain niya iyon sa paanan ng tarangkahan ng kanilang paaralan. Nang tanungin kung bakit niya ginawa iyon, payak ang naging sagot ni Azuma. May matinding pagnanasa siyang pumatay noong araw na iyon at nang makita niya si June na pauwi sana sa bahay ng kanyang lolo't lola, naalala niyang mahilig ang bata sa pagong at nakita siya bilang madaling biktima. Sinabi ni Azuma na nakaramdam siya ng kasiyahan dahil ani ay pag-aari na ngayon ang bata. Dalawa ang naging dahilan niya sa paglalagay ng ulo sa labas ng junior high. Una ay isang panlinlang. Sa kanyang isip, hindi iisipin ng mga detective na iiwan ng salari ng ebidensya malapit sa kanyang sariling paaralan. Pangalawa, paghihiganti. Paghihiganti laban sa paaralan mismo, isang institusyong pakiramdam niya ang sumira sa kanyang espiritu at nag-iwan sa kanya na parang walang laman. Sa panayam ng mga investigador, inamin ni Azuma hindi lamang ang pagkitil sa buhay ni Junhase, kundi sinabi rin niya na siya ang nasa likod ng 4 na pag-atake sa mga mag-aaral na babae ng mga naunang buwan, kabilang si Ayaka Yamashita na namatay mula sa tinamong pinsala. Ayon sa tala ni Azuma sa kanyang tala-arawan, isinulat niya na nagsagawa siya ng isang banal na eksperimento upang malaman kung gaano karupok ang mga tao. Ikinuwento niyang binagsakan niya ng martilyo si Ayaka nang lumingon ito at sa palagay niya ay ilang ulit pa niya itong nahampas, ngunit dahil sa sobra umunong pananabik, hindi niya na maalala ng malinaw ang kabuuan ng kanyang ginawa. Nang mamatay si Ayaka noong ika-23 ng Marso, isinulat pa raw ni Azuma sa tala-arawan na kinaumagahan, sinabi niyang kanyang ina na mukhang pumanaw na ang batang inatake. Idinagdag pa niya na wala siyang nakikitang senyales na siya ay mahuhuli at nagpasalamat siya kay Bamoy Dokoshin na ayon sa kanya ay patuloy umanong nagbibigay sa kanya ng proteksyon. Hindi malinaw kung sino o ano si Bamoy Dokoshin. May isang sanggunian na nagsasabing maaaring ito'y isang Diyos na kadalasang inilalarawan bilang lumulutang na ulo ni Buddha. Kung bakit inaakala ni Azuma na pinoprotektahan siya ng nilalang na ito ay walang nakakaalam. Gayunpaman, nang suriin ng mga investigador ang kanyang diary, tumugma ng eksakto ang kanyang sulat kamay sa mga liham na ipinadala sa mga reporters. Sa huli, napatunayang nagkasala si Shinichiro Azuma sa pagpatay kina Ayaka at June at ipinadala siya sa isang pasilidad para sa mga kabataang nagkasala. Sinubukan ng kanyang mga abogado na patunayan na napagbintangan lamang si Azuma. Kilala ang Japan sa pagkakaroon ng 99.8 conviction rate at madalas itong napupuna dahil sa di umano'y pagpapakulong sa mga inosenteng tao sa pamamagitan ng sapilitang pag-amin. Itinuro ng mga abogado na ayon sa investigasyon, ang salarin ay kaliwete samantalang kanan si Azuma. Bukod pa rito, ang mga liham na ipinadala sa media ay naglalaman ng malalim na kaisipan at komplikadong kanji. Mga palatandaan ng isang taong mataas ang antas ng edukasyon at malawak ang karunungan. Ayon sa depensa, si Azuma ay isang karaniwang estudyante lamang at hindi raw sapat na matalino upang makasulat ng ganoong mga salita. Dagdag pa rito, sa kanyang sariling nakasulat na pag-amin, binanggit ni Azuma ang mga bagay na hindi kayang gawin ng isang 14 na anyos. Dahil dito, bumisita sa kanya ang kanyang ina sa kulungan upang personal na tanungin kung siya ba ang may gawa ng mga krimeng ipinapataw sa kanya. Sa kalmadong tono at may katapatan, kinumpirma ni Azuma na siya ang responsable. Noong ika-11 ng Marso taong 2004, makalipas ang halos 7 taon ng pagkakakulong, pinalaya si Azuma sa edad na 21. Ayon sa mga eksperto, gumaling na raw siya mula sa kanyang sadistikong pag-uugali. Pagkatapos ng kanyang paglaya,
Inilathala niya ang aklat na Zeka, isang talambuhay tungkol sa mga pangyayari noong 1997. Dito, isiniwalat pa niya na bago niya iwan ang ulo ni June sa harapan ng paaralan, dinala niya ito sa isang banyo at ginawa ang ilang hindi kanais-nais na bagay rito. Bagaman umani ito ng matinding galit mula sa publiko dahil tila pinagsamantalahan niya ang trahedya, naging #1 bestseller pa rin ang aklat sa Japan na nagpayaman sa kanya. Bilang karagdagang insulto sa mga pamilya ng biktima, nagpadala si Azuma ng personal na liham ng paghingi ng tawad kalakip ng isang kopya ng kanyang libro. Sinubukan ng ama ni June, si Mamoru Hase, na pigilan ang paglathala ng aklat. At mula noon ay nanawagan siya ng bagong batas na magbabawal sa mga kriminal na maglabas ng akdang may kinalaman sa kanilang mga ginawa. Noong taong 2015, gumawa si Azuma ng sarili niyang website na pinamagatang The Unbearable Transparency of Being na tinukoy bilang opisyal na pahina ng dating Boy A. Puno ang section gallery ng mga kakaibang larawan ni Azuma na inedit gamit ang Photoshop at marami sa mga ito ay itinuturing na di angkop na ipakita sa publiko. Ayon sa mga psychologist, si Azuma ay labis na nakatuon sa sarili at sabik sa atensyon ng publiko at gaya ng ipinapakita ng kanyang website, gagawin niya ang anumang paraan upang makuha ito. Ngunit kalaunan ay tuluyang tinanggal ang site. Bagaman halos 26 na taon na ang lumipas, patuloy pa rin pinag-uusapan sa Japan ang Kobe School Slayings, isa sa mga pinakakilalang kaso sa makabagong kasaysayan ng bansa. Malaki ang naging epekto nito hindi lamang sa pag-iisip ng mga mamamayan kundi pati sa batas. Dahil dito, ibinaba ng pamahalaan ang edad na maaaring managot sa batas kriminal mula 16 patungong 14. Ang pinakamasakit sa kasong ito ayon sa mamamahayag na si Gramal Kruma ay maaaring may mga palatandaang dapat sanang napansin. Ngunit hindi ito pinansin ng pamilya ni Azuma, gayon din ng lipunan ng Hapon. Bata pa lamang, palihim nang nagdadala si Azuma ng matutulis na bagay at isinulat niya sa kanyang diary na nawawala ang kanyang pagkainis tuwing may hawak siyang survival knife o kapag iniikot niya ang gunting na parabang isang baril. Sa edad na 12, nagsimula na siyang manakit ng mga hayop, inilalagay ang mga palaka sa daan at dumadaan dito gamit ang bisikleta at pinipinsala ang mga pusa sa paligid. Pagsapit ng panahon ng kanyang karahasan laban sa tao, ipinapakita ni Azuma ang mga palatandaan ng Hikikomori Syndrome, isang uri ng matinding pag-iisa na karaniwan sa Japan at kadalasang bunga ng sobrang pressure mula sa pamilya at paaralan. Ayon pa kay Kruma, sa edad na 6 pa lamang, kailangan ng harapin ng mga batang Hapon ang isang napakahirap na pagsusulit at ang resulta nito ay nagtatakda ng kanilang buong kinabukasan. Kung makakapasok ba sila sa isang magaling na paaralan o sa mga kinakatakutang pampublikong eskwelahan. Walang tiwala ang maraming magulang sa sistemang pampubliko at ang ina ni Azuma ay hindi rin naiiba. Pinilit niyang magtagumpay ang anak sa pag-aaral kahit pa binalaan siya ng mga social worker na may problema sa pag-iisip ang kanyang panganay. Upang takasan ang kanyang kalungkutan, nagsimula si Azuma na magtago sa mundo ng anime at manga at bihira na siyang makipag-ugnayan sa ibang tao. Mga taong itinuring niyang parang gulay o walang buhay na nilalang. Maging ang ilang mga kataga sa kanyang mga liham na ipinadala sa media ay kinopya mismo mula sa mga pahina ng kanyang paboritong manga. Marami ang nakakita ng pagkakahawig sa pagitan ni Azuma at ng isa pang kilalang mamamatay sa Japan, si Tsutomu Miyazaki, na tinaguri ang otaku murderer na isa ring taong labis na nag-iisa at may katulad na psikolohikal na suliranin. Bago pa man sumikat ang kaso ni Azuma, marami ng nakakatandang Hapon ang nag-aalala na ang kabataan ay nawawalan na ng moralidad. At nang mahuli si Azuma, ginamit nila ang kanyang kaso bilang patunay na ang mga kabataan ngayon ay nagiging marahas at tila nasa panganib ang kinabukasan ng lipunan. Suportado ng media ang ganitong pananaw. Madalas nilang sabihin na naimpluwensyahan si Azuma ng mga anime, manga at video game na kanyang kinahumalingan. Ngunit may ilan ding sumalungat sa ganitong pananaw at itinuro na marahil ang ugat ng problema ay ang matinding pressure na nararanasan ng mga kabataan.
Kung tutuusin, hindi na nakapagtataka kung bakit maraming kabataang Hapon ang nagiging hikikomori o yung ganap na humihiwalay sa lipunan dahil sa tindi ng stress at pangangailangang sumunod sa pamantayan ng lipunan. Si Azuma ay malinaw na isang taong may malalim na problema, ngunit tulad ng sinabi ng ilan, bawat lipunan ay may ganitong uri ng tao. Marahil kung lumaki siya sa isang mas magaan at maunawaing kapaligiran, maaaring naiwasan o kahit naantala ang paglitaw ng kanyang madidilim na pag-uugali. O baka naman kahit anong gawin, walang magbabago. Para sa ilan, ang paggamit kay Azuma bilang simbolo ng pagbagsak ng kabataan ay labis na pagpapalawak ng issue. Sa katunayan, karamihan sa mga hikikomori ay mapayapang mga taong piniling manahimik hindi dahil sa kabaliwan o karahasan, kundi dahil ayaw nilang makisangkot sa sistemang tinatawag nilang work, sleep, repeat, isang walang katapusang siklo ng trabaho at pagod. Ayon sa mga kritiko, hindi ang kabataan ang kailangang magbago kundi ang sistemang pang-edukasyon at ang labis na mataas na pamantayan ng mga magulang at nakakatanda. Ngunit marahil gaya ng sinabi ng tagapagsalaysay, iyan ay isang usaping mas mainam na pag-usapan sa ibang pagkakataon. Katulad ni Shinichiro Azuma na naimpluwensyahan ni Susumu Miyazaki, inaniniwalaan namang ang mga ginawa ni Azuma ay nag-udyok din ng isa pang karumal-dumal na kaso sa siyudad ng Sasibu noong 2014. Isang mag-aaral na babae na hindi pinangalanan ang kumitil sa buhay ng kanyang 15 anyos na kamag-aral sa pamamagitan ng pagputol sa ulo at kaliwang kamay nito. Natagpuan ang katawan ng biktima sa bahay ng salarin, nakahiga sa kama at may malalim na sugat sa tiyan. Nang tanungin ng mga investigador ang kanyang motibo, sinabi ng dalaga na gusto niyang pag-aralan ang loob ng isang tao. Bagaman hindi kailanman maaaring bigyang katuwiran ang kanyang ginawa, nakaramdam pa rin ng kaunting awa ang publiko sa dalagita dahil matapos pumanaw ang kanyang ina. Iniwan naman siya ng kanyang ama kaya't mag-isa siyang namuhay. Madaling maunawaan kung paano naapektuhan ang kanyang pag-iisip sa ganoong kalagayan. Ngunit pagdating kay Azuma, nanatiling walang kapatawaran ang tingin ng publiko lalo na dahil sa kawalan niya ng pagsisisi mula nang siya ay makalaya. Sa kasalukuyan, si Shinichiro Azuma ay 40 taong gulang na at sinasabing naninirahan sa Tokyo kung saan siya nagtatrabaho bilang mekaniko. Pinakasalan niya ang isa sa kanyang mga tagahanga mula sa sariling fan club at may mga anak na sila ngayon. At habang naglalakad marahil ang kanyang mga anak pauwi mula sa paaralan, hindi maiwasang itanong ng ilan kung ano kaya ang nararamdaman niya sa mga sandaling iyon o baka naman wala siyang nararamdaman kahit kaunti. Ang kaso ni Shinichiro Azuma ay isang paalala na minsan, ang pinakamadilim na hiwaga ay nagsisimula sa katahimikan ng isang bata. Sa likod ng bawat krimen, may mga ugat na madalas na hindi napapansin gaya ng takot, pressure at pagkakabukod. Paalala ito na ang tunay na solusyon ay hindi lamang paghuhusga kundi pag-unawa at maagang pagkalinga. Ito si Mystery at kung gusto mo ng mga ganitong uri ng kwento, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-turn on ang notification bell para manatiling updated sa mga kwento na aming bubuksan. Maraming salamat sa panonood at manatiling mapanuri at maging ligtas lagi.